Sumainyo nawa ang biyaya ng ating Panginoon at ang kapayapaan ng ating Ama at ng ating Panginoong Hesus Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Atin pong ipagpatuloy ngayon ang ating pag-aaral sa Biblia at nandito na po tayo ngayon sa ating pagsusuri ng Biblia sa Lumang Tipan, diyan po sa Minor Prophets. At ilan-ilan po yung ating na pag-aralan. This morning ay atin pong pag-aralan ang isang mahalaga ding propesiya, ang aklat ni Nahum. Siguro sa iba, hindi ito palaging naririnig. May isang ang nag-comment na bihira lang yung mga nag-preach galing sa propesiya ni Nahum. Ngunit ang mga nakalagay dito ay mga importanteng salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng pag-aaliw. Lalong-lalo na sa mga naghihirap, sa mga napipighati at sa mga struggling sa buhay nila because of opposition and oppression. So ngayon po, atin pong tingnan itong aklat ni Nahum. Bago po ay let us pray muna to commit this teachings or study in God's Word to ask the Lord to help us. Let us pray. Our Father in heaven, we thank you for granting us another day where we can come to study thy Word. And we trust, Lord, that thou wilt be with us. You know how we are always dependent on thee. And we ask that thou wilt cleanse us and forgive us of all our sins, that we may be made worthy to receive thy precious word. Help us to learn from thee, Lord, that this study will not be in vain. Awaken our minds and our hearts to appreciate what thou hast given to thy prophets, that we may still continue to trust and believe in these words and promises even until today. For thou art our God, who is the same yesterday, today, and forever. So Lord, we pray that thou wilt grant us the joy of receiving thy teachings, and help us also, O Lord, to have the joy of applying this in our lives. Be with us, O God. Grant us wisdom and understanding, we pray and ask all this in Jesus' name. Amen. Ngayon po ipagpatuloy natin of course, ang pangalan ng aklat na ito ay The Book of Nahum. Ayan po ang tawag sa English. But in Greek, it is known as Nahum. Yan po ang Greek translation ng Nahum, the Book of Nahum in English. But in Greek, it is Nahum. In Hebrew, o sa Hebreo po, it is Nakum. At itong Nakum ay isang salita na nagbibigay ng description or meaning ng being consoler or comforter. Isa po siyang consolation, isa po siyang comfort sa mga tao. At yung mga sinasabi niya ay isang bagay na nagbibigay sa kanila ng pag-aaliw. Sana po itong ating pag-aralan ngayon at makikita natin na yung salita ng Diyos galing po sa aklat ni Nahum ay maging consolation sa atin at comfort. Lalong-lalo na sa merong mga problema at hinaharap na mga malalaking mabigat na mga suliranin. And this assurance from God, the help from God, the deliverance from God would be a great comfort, isang malaking pag-aaliw sa atin. Na itong itong aklat ni Nahum ay naglalarawan sa Diyos na winasak ang Assyria upang paginhawain ang inaaping mga tao ng Judah. Na kung ating ma-remember
If you can remember, in the past few weeks, we have studied, pinag-aralan po natin ang aklat ni Jonas. At ang aklat ni Jonas ay nagbibigay sa atin ng isang kwento tungkol sa kanyang pangangaral doon sa Nineveh. At yung Nineveh po ay yung kapital ng Assyria. At nalalaman natin na doon sa propesiya ni Jonas ay meron pong pagbabago ng puso ng mga tao. They changed, they repented of their sins, and they believe in God. And why is it that dito sa aklat ni Nahum ay parang iba yung klase ng prophecy ni Nahum? Because it is in this prophecy that God showed how He will destroy. Wawasakin niya yung Assyria. Remember, yung Assyria, yung bayan na andun yung Nineveh, yung capital city. So bakit ganito? And that's why it is a comfort to Judah. And why is it a comfort to Judah? Bakit ito isang parang pang-aaliw sa mga tao sa Judah? And we have the hint here. They were oppressed. Inaapi po sila ng mga taga-Assyria. At bakit nang aapi yung mga taga-Assyria? Di ba, in the time of Jonah, they were repenting. And when they have repented of their sins, they should have changed. And why were they causing trouble to the people of Judah? Now, let us look at this book. Ito ay isang malupit na mensahe. Mahirap tanggapin, lalong-lalo na sa mga kaaway ng Diyos at sa mga kaaway ng mga bayan ng Diyos o sa bayan ng Diyos, sa mga tao ng Diyos, para sa mga kaaway ng Israel. Ngunit para sa mga tao ng Huda o sa Judah, ito ay isang mensahe ng pag-asa. Mensahe ng pag-asa. It is a message of hope. They were oppressed. Inaapi sila sa mga tao sa Assyria. At itong prophecy, itong mga sinasabi ni Nahum dito, ay isang propesya na nagsasabi, the Lord will take care of His people. Aalagaan niya, kaya may pag-asa sila, hindi sila patuloy na aapihin ng mga tao, ng mga Assyrians. The Lord will deliver them. Liligtasin sila ng Panginoon. At yan ang mensahe ni Nahum. Parang opposite sa nangyari sa panahon ni Jonas. Ngunit makikita natin yung relasyon dito kung bakit nangyari ito. Now, of course, ang author, ang may akda ay si Nahum, na siyang tanging tao na may ganong pangalan sa Lumang Tipan. Wala pong ibang tao na may ganong pangalan sa Old Testament na Nahum. Siya lang po nag-iisa. Hindi katulad ng ibang mga propeta na merong mga iba't ibang mga parte ng Lumang Tipan na sinasabi yung kanilang mga pangalan. Dito po, it was just mentioned as Nahum. In fact, itong lugar niya ay isa ring parang hindi siguradong kung saan yon. And many are trying to point out kung saan ito, but wala talagang eksaktong description. So, itong aklat ni Nahum ay special po na aklat na binigyan ng Panginoon. Hindi ito ibig sabihin na this is questionable because siya lang ang parang na-mention dito o hindi yung pangalan niya na-mention sa ibang mga aklat ng Lumang Tipan. This is enough to show us that indeed God spoke to him. And in this book of Nahum, o Nahum, sa aklat ni Nahum, makikita natin itong gusto ng Panginoon na assurance sa mga tao sa Judah. At lalong-lalo na sa atin ngayon at sa ibang mga bansa na they are oppressed and they are being persecuted. Tulad ni Jonas, na sinasabi natin kanina, noong nakaraang siglo. So, ibig sabihin, it's about 100 years or almost or over 1 century ago that Jonas was
prophesying, o he prophesied. At pagkatapos niyan, dito na naman si Nahum. Siya ay nagpropesiya ng paghuhukom sa Ninive. So parang opposite itong tema ng aklat ni Jonas at sa aklat ni Nahum. Sa aklat ni Jonas, the story was God told Jonas to go at mangaral doon sa Ninive para sila ay magsisisi sa kanilang mga kasalanan at babalik sa Diyos. Ngunit dito po sa Nahum ay walang sinasabi ang Panginoon na sasabihin mo munang magsisisi sila. It is about the destruction. It is about judgment. It is about the condemnation of the nation of Assyria. And somehow we can understand if we look at the historical background sa mga aklat ng Jonas at ng Nahum. Tingnan natin itong simple outline or a basic giving of the timeline ng dalawang propesiya. Dito po sa 900 BC, if we say 900 BC, that is even earlier, maybe around 30 years pagkatapos nung nag-divide yung kingdom. Okay? So in the time of Rehoboam and Jeroboam ay malakas na yung Assyria. They were considered as a superpower. But because of their being superpower, they were known to be cruel people dahil nga they attacked Syria at Israel and they defeated. Nasira yung Syria at Israel yung panahon ni Jeroboam at Rehoboam dahil sa mga Assyria. Now, itong Assyria ay isang bayan na ang capital city ay Nineveh. Okay? So after, pagkatapos niyan, around 780 BC, that means 200, more than 200 years, almost 300 years of existence sa Assyria against Israel and Syria. Palagi yung may gera, may digmaan between these nations. Now somehow God has sent here Jonas. Now it is about this period. Now we cannot really speak of exact dates, but around this years, about 750 to 780, that Jonas was prophesying. So he prophesied, according to God's word, to cause the people of Nineveh to repent. Okay? He was at first rejecting the command of God. That's why umalis siya. Instead na pupunta siyang northeast, ay pumunta siyang opposite side ng southwest. And of course, we know the story. Alam natin kung anong nangyari. Instead of reaching the destination that he wanted, dahil ayaw niyang pupunta doon sa Nineveh, dahil galit siya. Dahil anong makikita niya, and the history will prove that itong mga tao na ito were cruel people. And in fact, they were known to be cruel in the sense that when they were the ones who started the idea of crucifixion doon po sa kanilang mga bihag. So, ganun yung mga Assyrians. In fact, there were also reports na yung mga bihag nila, they were being kinukuha yung mga skin. They were taken out alive. They were kinuha yung skin nila, and that was a cruel way of killing their captives. So that was how the Assyrians were known, the Ninevites were known. Ngunit meron pa ring pagmamahal ang Panginoon sa ibang mga bansa outside of Israel and Judah. And here we have Jonas, asked by the Lord. Sinabihan siya, punta ka doon sa Nineveh, sabihin mo sa kanila that they must repent, they must change, na magbabago sila, magsisisi sila.
Ayaw ni Jonah dahil alam niya itong mga tao na to, they are deserving of God's condemnation. Bakit pa sasabihan sila na mag-repent? Of course, sa lahat naman sa atin, sa ating puso, ganun tayo, di ba? Yung mga taong mga galit sa atin at tayo galit sa kanila, mahirap natin sabihin sa kanila na you should believe in God. We would rather be, happy to think that they will be in hell than to be with us in heaven. Ay ganun yung puso ng tao. Sana hindi ganyan sa atin dito, na makikita natin yung ibang mga tao diyan that we are wishing that they will go to hell rather than telling them to go to heaven. But that is naturally in the hearts of men. We have that wicked heart. Sabi pa nga ni Jeremiah, we have this heart that is so wicked, so wretched, and it's hard to understand yung ating sariling puso. And so with that, Jonah's heart was also the same. And so they repented of their sins. Alam natin yung story. We have learned that in the book of Jonah. Although he reluctantly, ayaw niyang pumunta doon, at nung pumunta siya, sinabi lang niya na masisira ito, wawasakin itong bayan na ito ng Panginoon. And they repented, they changed, they believed in God, and praise the Lord. But Jonah was not happy. Now, in 721 BC, we can understand bakit ganun yung puso ni Jonah. Dahil alam naman niya, itong mga tao na ito, they might change, but they might still continue on yung mga ginagawa nila noon. And indeed, it happened. Hindi naman na hindi alam ito ng Panginoon. But God gives chances to some generations, to some people, who might have the heart to repent. But around 50 years later, siguro mga bago na naman itong mga leaders at mga bagong henerasyon. Hindi nila alam kung anong nangyari noon. At ang problema, hindi naman siguro tinuturo ng mga tao sa yung mga nagsisisi na ganito yung gagawin nila. And after that, about 50 or 60 years later, they have these cruel leaders and they attacked Samaria. Kaya alam natin itong 721 BC, ito yung pagbagsak ng Samaria, bumagsak ang Samaria sa Assyria. Inatake ng mga Assyrians ang Samaria and it was totally destroyed. Many of the Israelites, yung sa Northern Kingdom, dinala doon sa kanilang mga lugar sa Assyria. Marami namang taga-Assyria na dinala doon sa Samaria, kaya nangyari na merong mixed marriages at yan ang resultant diyan ay yung mga Samaritans, not pure true-blooded Jews, meaning meron na silang ibang lahi, yung dugo nila hindi na pure na mga Hudyo. Ito'y nangyari noong 721 BC because they were defeated by the Assyrians. So bumalik yung kanilang mga ginagawa noon, yung kalupitan, yung kanilang cruelty, they returned back to their own ways. Ganyan yung tao. Kaya nga yung sinasabi nga yung profession, hindi naman yan profession, vocation, calling ng isang preacher, pastor or teacher, Bible teacher, ay yun yung isang bukasyon, isang trabaho na hindi talaga pwedeng mawala. Because in every generation, there will always be these people na wala sa puso yung Diyos at nangangailangan ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Kahit na nga doon sa millennium, di ba? Alam natin that there are those who will be born in sinful state, and there is still preaching and teaching of God's word. So kahit doon sa millennium, meron pa ring trabaho yung mga preacher and teachers dahil we have to show and to lead them to Christ. Yung ibang mga profesyon, yung ibang mga trabaho, mawawala na yon. Kahit na nga ngayon, marami ng mga profesyon o mga trabaho na wawala dahil sa AI o sa iba pang mga robotics na mga
mga machineries, pero yung pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi mawawala. Of course, in heaven, we all will be rejoicing with God. There will be no preaching and teaching for, again, to unbelievers. There will be no unbelievers in that place. Okay? So, yun yung nangyari nung nahulog yung Samaria sa Assyria. Around 700 BC ay bumalik yung mga Assyrians, at hindi lang ang Samaria yung inatake nila. Inatake na naman nila, sinalakay nila yung Judah. And you will remember itong time time of Hezekiah, di ba? Ito yung mga panahon where they were attacked by the Assyrians. So, it was a time na these cruel people, ay lumaki na naman yung ulo nila. At instead na magpapadala ang Panginoon ng isang propeta na maging katulad ni Jonah so that they will repent of their sins, ibang propeta ang pinadala ng Diyos. At yan si Nahum. Yan po, 660 BC. Around that area. Okay? Please be mindful. This is around. We cannot specifically say, just like today, 2025, 2022, 2021. Ito po ay estimates because wala pong kalendaryo noon. Of course, we can at least know that it was at this time. So it's around 100 years, more than 100 years after they repented, nagbago naman, bumalik na naman sa kanilang mga kasalanan, at instead of continuing on to believe in God, naging sila, cruel, nang-aapi at inaabuso nila yung mga tao sa paligid nila. They were superpowers, and that's the tendency. Yung malaki, yung mga bansang malalaki, they are oppressing, they are bullying sa mga maliliit. Ganun din naman yung tao, di ba? Kung sakali yung mga tao, mga malalaki, they are so, they think they are bullies, no? They can scare people because of their big bodies. And that's why they are trying to overlord, trying to dictate, no, people as if they are more powerful than others because of their size. Ganon. Ganon din yung mga aso. Kaya yung tao ay katulad din ng mga aso. Ganon yung mga parang mga bullies na dahil malalaki sila, they are trying to show that they can control over others. Kaya sinasabi, yung big fish eats small fishes. Yun ang palaging nangyayari. At dahil ang superpower dito ay yung Assyria, they were abusing other nations na not as powerful as theirs. But God is the all-powerful God. Kaya instead of sending a prophet sa kanila, magsisisi kayo, andito na si Nahum. At ang prophecy ni Nahum ay hindi pagsisisi, paghuhukom. So sa mga bullied yan, huwag kayong masaya na akala ninyo ay walang mangyayari. Okay, so let us now come to this continued description kung ano itong aklat ni Nahum. Ang mga taga Nineveh sa panahon ni Jonas ay nagsisisi. Yan sinasabi natin kanina. Ngunit ngayon, ang mga bagong pinuno, so it was more of the leaders, and of course the people followed them, ay nagpatuloy sa kanilang masasamang pagkilos. At dahil sa mga masasamang pagkilos nila, ito nga, tinawag ng Panginoon si Nahum upang muling patibayin ang kanyang darating na paghuhukom. Noon, sinasabi ko sa inyo, kayo magsisisi. Nagpapatuloy kayo sa mga masasamang ginagawa ninyo. Ngayon, paghuhukom. At yan din ay isang mahalagang leksyon sa atin. Isang mahalagang pagtuturo sa atin. Dahil tayo mga tao, we sin, may pagkakasala tayo, we repent before God. And then of course, we know God is merciful and gracious. So, we repent, God forgive us. Pero there are times na pagdating ng ilang taon o ilang buwan lang,
nakalimutan na natin yung mga pagsisisi natin. And we went back or we go back to our old ways. As if, pinatawad ako noon, papatawarin na naman ako ng Panginoon ngayon. This is something na we are abusing God's goodness. And so we rather pray, Lord, please help me to live according to what you want me to be. Hindi na dahil mabait ka, dahil puno ka ng biyaya, dahil mapagmahal ka, I can do this sin again and after that I will just ask forgiveness. No. There can be forgiveness at the first, but there will be judgment. Be sure your sin will find you out. Yan po ang sinasabi. Hindi tayo makatago sa kasalanan natin. At kung babalikan natin yan, katulad ng mga tao sa Nineveh, sa Assyria, maybe the next time, hindi na pagsisisi ang ating madadatnan. Paghuhukom. So we better be careful. Sa panahon ni Nahum, ang Israel at Judah ay nakaranas ng mahaba at nakababahalang pagdurusa sa mga kamay ng mga Assyrians dito. It was really a terrible, disastrous attack by the Assyrians doon sa Samaria. And we know how they crucified, they flayed the skins, no? Kinuha ng mga skin nila, yung balat ng tao while still alive. Ma-imagine mo yung cruelty ng mga Assyrians, di ba? At ginamit ng Panginoon bilang pamalo itong Assyrians. Of course, itong mga Assyrians ay they were there to serve also under God's sovereign control. Bakit sila umatake doon sa mga Samarians or bakit sinalakay nila yung Samaria? Ay dahil po the Lord allowed it dahil yung mga Samaritans, they were worshiping idols. But yun nga, they were used by God as His rod of correction. Yan yung pamalo ng aking galit. They were God's rod of anger or rod of correction to change their lives. Parang isang cane. Ngunit, mas lalo pa nilang ginawang masama yung pinagawa ng Panginoon. They were just there to correct them, but they were there to abuse them. Kaya nga itong galit ng Panginoon sa kanila. They should have heard or obeyed, but of course they were unbelievers. Yan din ang ating pag-asa ng mga Christians. There are people who will be used by God to chastise us. And in chastising us, sometimes we feel it's too much. So don't retaliate. Don't take revenge. Wag mong gagawin yung you will do something against them. Trust in the Lord because God knows. Because if you will retaliate, gagawa ka ng mga bagay against sa kanila, laban sa kanila, if you will do it just like them, no? Magagawin mo yung hindi dapat dahil galit ka eh. Ayan, magkakasala ka sa Panginoon, the more that you will be punished. So, you rather stay put, we rather stay and humbly receive all those chastisement from the Lord because we are worthy of it, and submit to His will and let the Lord take care of those who are abusing us. Mahirap nga kahit na sa puso ko I have to control myself, of course, with the mercy and grace of God, with the spiritual feeling that we will be controlled by God. Yan lang ang pwedeng mangyari. Hindi tayo pwedeng makagawa ng ganyang klaseng mga pag-control sa sarili kung walang Diyos. So kaya ang Diyos ay gumamit ng mga tao as pamalo ng kanyang galit or the rod of correction or the rod of His anger upon us, upon His people, and then they will overdo, gagawin nilang yung
mas malupit na pamamaraan kaysa gusto ng Panginoon, take note, they will not escape, no? They will not run away scot-free. Kumbaga, hindi sila makakaalis na hindi bibigyan ng parusa ng Panginoon sa mga ginagawa nila. So just trust in the Lord. And let us remind ourselves, God wants me to receive this chastisement because I sinned, but God will do the judgment, the vengeance. Kaya nga sinabi ng Panginoon, vengeance is mine, saith the Lord. It is not for us. It's for the Lord. So ito yung nangyari dito sa kay Nahum. Ano po yung mga layunin at mensahe ng aklat ni Nahum? Atin pong tingnan dito. Una ay ang paghuhukom. Yan nga ang pinaka number one na theme. Ito ang pangunahing tema ng aklat na mayroong nalalapit na paghatol ng Panginoon sa Nineveh. Nineveh will be destroyed. Nineveh will be judged. Nineveh will be under God's hands. The wrath of God will be upon them because of their wicked ways in how they destroyed or caused trouble and abused the people of Judah. So, yan po yung promise ng Panginoon. There will be a deliverance of His people from Nineveh. Makikita natin yan sa Nahum 1:1. Basahin ko lang sa inyo yung iba, yung hindi lahat, but some of these verses. Ang hula tungkol sa Nineveh, ang aklat tungkol sa pangitain ni Nahum na El-Koshita. Ito po yung ito pong lugar na El-Koshita ay medyo mahirap ma-trace po, but this does not mean na hindi po ito tunay na tao si Nahum. Ngunit sa pamamagitan ng manggugunaw na baha ay kanyang lubos na wawakasan ang kanyang dako at hahabulin ang kanyang mga kaaway sa kadiliman. Ayan. There is this, God will judge them. And in chapter 2 also, 8-13, datapot ang Nineveh mula ng una ay naging parang lawa ng tubig, gayon may nagsisitakas, tigil kayo, isinisigaw nila, ngunit walang lumilingon, ngunit kunin ninyo ang samsam na pilak, kunin ninyo ang samsam na ginto, sapagat walang katapusang kayamanan na kaluwalhatian sa lahat ng maligayang kasangkapan. Siya'y tuyo at walang laman at wasak, at ang puso ay natutunaw at ang mga tuhod ay nagkakaumpugan, at ang pagdaramdam ay nasa lahat ng mga balakang at ang mga mukha nilang lahat ay nangamumutla. So this is to show, papakita kung anong gagawin ng Panginoon sa kanila. Saan nandoon ang yungib ng mga leon at ang dakong sabsaba ng mga batang leon na nililibutan ng leon at ang babaeng leon ng batang leon at walang tumatakot sa kanila. So there will be fear because of the rage of God upon them. Pangalawa pong layunin at mensahe ng aklat na ito ay tungkol po sa Diyos at ang kanyang mandirigma na nagmamalasakit. He's a warrior. He fights. The battle is of the Lord, but he is a warrior who is with heart. Always itong mga soldiers, they must be, sa puso nila, must be cruel to think na they should not, of course, kung may kaaway diyan, hindi ka sa sarili mo that you will be killed first. You have to kill him first. But dito po, nagmamalasakit pa rin yung Panginoon as even he was the one who fought against the people of Assyria. So, inilarawan ng Diyos bilang isang makapangyarihan, ngunit mapagmalasakit na magdirima ay ang nasa likod ng paghatol ng Nineveh. So, hatulan ng Nineveh dahil bigyan ng comfort ang mga tao sa Judah
And that was God's way of comforting or giving peace and gladness and rest, paghihinga doon sa mga tao sa Judah. So this is God's way. He is a fighter, but on the other hand, He is also one who gives rest and peace to His people. In fact, dito pinakita ng Panginoon, ako yung makipag away sa kanila. Ako yung kalaban nila. Dahil ako ang inyong Diyos. So let us understand this, because we as people of this world at tayong mga Pilipino ay palagi tayong tinuturuan sa mga pelikula, sa mga nobela, sa mga nakikita natin sa TV, at sa araw-araw natin na mga magpakikinggan sa ating mga telebisyon, sa mga diaryo, sa ating mga magulang, lahat, there is always that justice it should be in our hands. Dahil hindi makapagkilos yung mga pulis, hindi makapagkilos yung mga nasa pamahalaan, hindi makapagkilos yung mga sundalo. Tayo na. Yan ang ating pagtuturo. Tayo mga Pilipino, ganon. Makikita natin noon sa mga pelikula, ganon. People will take justice in their hands. As if walang ibang tutulong sa inyo. Walang Diyos, kumbaga. Although we are a religious country, itong ating bayan ng Pilipinas, ngunit ang mga tao ay walang paniniwala sa isang Diyos na nagbibigay o nagdadalamhati o nagmamalasakit para sa atin. It is as if we have to do it ourselves. Yan, dahil hindi alam kung sino talaga ang Diyos. But tayong mga naniniwala sa Biblia, kailangan natin na pag-isipan yan. We have to continue on believing that God is living. He is living and true. Hindi lang siya buhay, makatotohanan siya, at yung mga sinasabi niya, gagawin niya, at yan ay matutupad. Kaya let us trust in the Lord. Yan ang wala na sa maraming mga Christians ngayon. We take justice in our own hands. Hindi po ganon. And that's why we have to trust in the Lord. Ang paghatol po ay sa Diyos, hindi sa atin. Of course, the government, which is of God, it will be used by God to judge sa mga kriminal, sa mga gumagawa ng mga masasama diyan sa ating bayan. The government is given that authority. But that does not mean na individual tayong mga tao, pwede natin gagawin yon. Iba yon. That is against the Bible. Ay meron pong isang panimula dito sa verses 1 to 10 ng Nahum. By the way, 3 chapters lang itong Nahum. So it's a short book. So sa 1 to 10 po ng unang kapitulo ay makikita natin yan ang panimula. That means how it is introduced. At pagkatapos niyan, from verses 11 to 15, ay nandiyan na yung plano ng Diyos. Anong plano ng Diyos? Pagkawasak ng Ninive. Hindi na plano ng Diyos na magsisisi ang Ninive. Of course, una, palalayain ng Judah, at pagkatapos niyan, ang paghuhukom laban sa Assyria. So, ang pagbibigay po dito ng comfort ay para sa Judah, hindi po sa Assyria. It can be a sort of comfort also para sa mga tao doon sa Assyria na they will be stopped to do evil and wicked things. Pero kung i-base natin po sa aklat, ayan ay nagbibigay po ng description of how Judah will be given ease or delivered out of the oppression sa Assyria. Ngunit there is judgment of Assyria. So, yan po ang mangyayari. So, don't be worried and don't be, kumbaga, you'll be impatient. Bakit hindi pa ginawa ng Panginoon? Ganyan sila, hanggang ngayon, wala pang aksyon.
bakit ganyan? Ang gusto na nating gawin dahil tingnan mo, nag-aabuso tuloy. Tingnan mo, naging proud tuloy. Tingnan mo, parang sila na yung hari. Tingnan mo, kumbaga sila na yung Diyos. At gusto nating i-stop yon. And of course, we want them to be controlled, but the best means to control them is not to fight against them. It is not the role of the church and the Christians sa simbahan na makipag-away, makipaglaban, makipagdigmaan, but ours is to pray. Kaya nga, yan yung pinaka-major concern ng mga saints in heaven, yung mga hindi canonized saints, yung mga santo sa langit, kumbaga mga believers, mga naniniwala dito sa mundo at namamatay at nandoon na sa langit. Yan yung kanilang palaging pinipray. Vengeance upon those who oppressed God's people. And that is an assurance sa atin na hindi natin gagawin yung yung retaliation or vengeance against others dahil ang Diyos ang gagawa niyan. So, ngayon makikita na natin dito. First chapter pa lang, merong pagpapalaya ng Juda at paghuhukom laban sa Assyria. At pagkawasak ng Nineveh, it is given as an assurance na matagumpay na pagkukubkob. So, yon, they will be successfully destroyed. Ang Diyos ang gagawin niyan, ang gagawa niyan. And in fact, hindi yung Judah nag-destroy sa kanila. You will realize later na it is Babylon. Later, itong Babylon ay ginagamit din ng Panginoon as rod of His anger against Judah and Israel. Against particularly Judah na. Wala na yung Israel noon, ng panahon ng Babylonians. But, of course, sila rin they will be destroyed by God. Dahil, ganoon din ang nangyari sa kanila. They were used by God, but they were abusing the authority and permission of God to chastise His own people. Kaya nga sa atin din, if we are chastised, it is under God's control. We are worthy of it. And it's for our good. Chastisement is for our good. The word chasten is to purify us, to cleanse us. Hindi po ito purgatory. It is to purge us while here on earth, to correct us, to bring us back to God, para dalhin po tayo palapit sa Panginoon. Yan po ang purpose niyan. God's chastisement. Remember, sabi ng Panginoon, kung sino yung mahal niya, for whom the Lord loveth, He chasteneth. And He scourgeth. Yan. Masakit yan. Scourging. Sa lahat ng mga kanyang tinatanggap. He scourgeth whom He receiveth. So kung ikay isang anak ng Diyos, tinanggap ka ng Panginoon, isa kanyang anak, don't question God's way of chastising you. That's part of His love. Kaso kasi, yung tao, na-influence na tayo ngayon, yung simbahan, iba na yung definition ng love natin, di ba? Yung love natin is stained with the definition of the world. To love is to, hindi, compromising, no? Anong gusto niya, bigay ko, anong sabihin niya, ganon. Yun yung love ng mundo. Ang love ng Panginoon na hindi sa side natin manggagaling. Sa side ng Panginoon dahil mas alam niya kung anong dapat nating matatanggap. So if we are worthy of His chastening, the rod of correction must be given. And that is for our good. Because He loves us. So take note, ganyan yung pagmamahal ng Panginoon. Kung hindi ka na-chastise at you are always parang easy-go-lucky ka at walang nangyayari sa'yo kahit na anong gagawin mo, that is a bastard life. Ano ibig sabihin ng bastard? Wala kang tatay. So, dito po, mangyayari yung pagtatanggumpay ng pagkukubkob at ang kawalan ng pag-asa ng mga tao. They will be hopeless then. They will see. The Lord will allow them to go through a difficult life and to see kung ano yung kanilang ginagawa. Alam nyo,
people who are abusing today, who are in power, and who seem to be happy over kung ano yung ginawa nila, they will soon realize it. Katulad ng rich man in the story of the Lord Jesus Christ, the rich man and Lazarus. They will get it. They will realize it. So just let God do it. Don't do something to as if, meron kasi ibang mga tao parang sila yung mga protector, no? Sabihin mo sa akin, sino 'yan? Ako para silang mga mga bodyguards, mga sabihin mo lang kung anong ginawa nila sa iyo. Pupuntahan ko 'yan. Tingnan mo. Hindi. Let us pray and trust in the Lord. God knows, and He will do the best way. Hindi gaya natin na mga wicked pa rin yung heart natin. So ngayon, yan po ang pagkawasak ng Nineveh. Ito'y bunga ng kasalanan ng mga taga Nineveh. Hindi po ito ginawa ng Panginoon dahil mahal lang niya yung mga tao sa Judah. Hindi po ito ginawa ng Panginoon dahil mas gusto niya yung mga tao sa Judah. Ito po'y ginawa ng Panginoon dahil sa kasalanang ginawa ng mga Ninevite, ng mga taga Nineveh. Ang hindi na maiiwasan na paghuhukom. Tingnan natin itong chapter 3 ng Nahum at itong 1-4. Basahin ko lang sa inyo para maintindihan natin yung anong pakay ng Panginoon sa paghuhukom. Saba ng mabagsik na bayan. Tingnan niyo, ito yung description niya sa lugar na Nineveh. Mabagsik na bayan. Siya'y puspos na lubos ng kabulaanan at mga agaw. Ang panghuhuli ay hindi tumitigil. Ang higing ng paghagupit at ang hugong ng pihit ng mga gulong at ng mga madamba ng kabayo at ng lukso ng mga karo. Tingnan mo yung kanilang parang armory or parang war capabilities. Baga, they are militarily equipped and superpower. No? Walang makakatalo sa kanila dahil they have all these armors. Ang sakay ng mga mangangabayo at ang kinang ng tabak at ang kislap ng sibat at isang karamihan na patay ay malaking bunton ng mga bangkay at walang katapusan ng mga bangkay. Sila'y nangatitisod sa kanilang mga bangkay dahil sa karamihan ng pagpapatutot ng minamagandang patutot na panguna ng pag-iinkanto na nagbibili ng mga bansa sa pamamagitan ng kanyang pagpapatutot at ng mga angkan sa pamamagitan ng kanyang mga pang-iingkanto, no? Witchcrafts, itong pang-iingkanto. Narito, ako'y laban sa iyo. Galit ang Panginoon sa kanila. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at aking ililinis ang iyong laylayan sa harap mo, at aking ipakikita sa mga bansa ang iyong kahubaran, at sa mga karian ng inyong kahihiyan. So the Lord will show kung ano yung kanilang ginagawa, yung kasamaan nila. At may isang pambansang pagkalipol. Hindi lang ito sa Nineveh. Lahat po sa Assyria. We will know and we will realize later na it was a destruction, a defeat of the Assyrians. Then, naging under sila sa kingdom na ng Babylonia. So later yung Babylonians, they were defeated by the Medo-Persians. The Persians were defeated by the Greeks, and so on and so forth. So ganon. Merong mga ginagamit ng Panginoon, ngunit itong mga ginagamit ng Panginoon ay inaabuso din nila ang binigay na Panginoon na power, and then they were chastised or they were punished. For us as Christians, we will be chastised dahil that will be to purify us. But make sure na when God chastises us, we run to Him. Hindi we run away. Dahil kung we run away, hindi tayo sa Panginoon,
Hindi yan character ng isang Christian. If you run away from chastisement, that is not a character of a believer. That's a bastard, nagagalit sa Panginoon. But if you submit yourself to God's chastisement, then that's the mark of a true believer. Alam ko, Panginoon, hindi pa nga ito, I'm worthy of even worse experiences and problems in life because I know I have sinned. Daily, hourly, minutely in my life. Hindi naman tayo natutuwa na ganon yung nangyari sa atin, but that is the reality. We sin against God. At pagkatapos niyan, may pagtatapos. Yung pagtatapos po it is a conclusion. Of course, that is, hindi ko nalagyan dyan, chapter 3 from 19 to, that's chapter 3 verse 19. Walang kagamutan sa iyong sakit, ang inyong sugat ay malubha, lahat na makabalita sa iyo ay nagsisipakpak ng kamay dahil sa iyo, sapagkat sinong hindi nadaanan ng iyong kasamaan? People will be, yay! They will be glad to learn na ito nangyari sa Assyria. Of course, sa atin, mga Christians, we should not be happy to see some of those na matutuwa minsan tayo, dahil ganun yung puso natin. Tingnan mo. Pero hindi dapat ganun na maawa din tayo sa kanila. And we pray na sana they will repent. Of course, these Assyrians, hindi na sila binigyan ng panahon ng Panginoon to change because they were given the chance. Wala pa rin, hindi nila ginawa yung dapat na gawin nila. Ano yung mga practical na aplikasyon na makukuha natin dito sa aklat ng Nahum? Ito yung nagbibigay ng magandang pananaw sa isang makapangyarihan, makatarungang Diyos na nagpapanatili ng kanyang ganap na mga pamantayang moral at nag-aalok sa pag-asa ng mga hinahamak at inaapi. So, tingnan nyo. Magandang pananaw. It is a book that describes well sa isang Diyos na He is all-powerful. He's in control of everything. He is sovereign. Now, ganyan yung faith, paniniwala natin sa isang Diyos na talagang kung alam natin kung sino siya at ano yung kapangyarihan niya at ano yung magagawa niya. If we don't trust in this kind of God, if we don't believe that He is that God na magagawa niya lahat, then that's why we do it ourselves. That's why we are humanly motivated to do things na ganyan. Dahil hindi tayo naniniwala na gagawin niya yan We overpower God. We play as God. Yan yung ginagawa ng mga tao. Gagawin nila ang sana gawin ng Diyos. At dahil sa gagawin nila ang hindi nila dapat gawin dahil yan ay para sa Diyos, ayan, sila rin ay makakatanggap ng isang paghihirap. The Lord will chastise them. So for us as believers, we should believe and trust in an all-powerful God who is in control of everything, and that He is a righteous God, holy God. At kung alam natin na He is righteous, hindi niya kalimutan ito. He will not wink at something na okay lang yan. Wag mo nang pansinin yan. No, the Lord will truly give the just and righteous judgment to those who are worthy of it. Yan. Huwag mong kalimutan yan. Dahil kung makalimutan natin na ang Diyos ay isang righteous God, yan din. Parang isipin natin, hindi yan gagawin ng Panginoon. Ako yung gagawa niyan. Dapat kong gawin yan. Dahil kung ang Diyos ang gagawa, naku, maawain siya. Mapagmahal siya. Hindi niya gagawin. Dapat ganun yung matatanggap ng tao na ito. Dahil yan ang ginawa niya sa akin, hindi ginawa niya sa aking pamilya, ginawa sa aking anak. At dapat na yan din ang matatanggap nila.
Kung Diyos ang mabibigay ng kanilang na ng pamalo sa kanila o nung anong gagawin ng Panginoon, ay, siguro malit lang yung matatanggap nila. Please understand, God is righteous. Sa atin, dahil unrighteous tayo, we give more than what others deserve. Kumbaga, yan lang sana yung matatanggap nila dahil yan ang kasalanan nila, ay dahil galit tayo, mas bigay pa natin yung mga mas masama pa. And yan, that requires again ang Diyos na naman yung mag-punish sa atin. So, better to trust in the Lord. Madaling sabihin, pero mahirap nga dahil nandito tayo sa mundo na palaging away, palaging ganon. We have to be prayerful because if we are reminded in prayer and in reading God's word, we can do the right thing. But if we are neglecting prayer and reading of God's word, yan ang papasok sa puso natin. Kailang gagawin ko ito. Tingnan niya kung ano magagawa ko. Kung ganyan kalupit yung ginawa niya sa akin, sa aming pamilya, ganon din ang gagawin ko sa kanya. Ganon yung mga sa atin. So, hindi ganon. At alam ng Panginoon, ang ganap na mga pamantayang moral. He knows what is the standard. He knows yung mga inaapi, kung anong yung natatanggap nila, and that would be enough to understand na kung ganun ang mangyayari, kung ganun yung ginawa nila, alam ng Panginoon yon. The Lord will take care of them. Pray pa sa atin, magpe-pray pa tayo na sana Lord, hindi mo naman bigay sa kanila dapat talaga na mangyari sa kanila. Dahil kung Diyos yung magbibigay, talagang just and exact retribution yon. And you will see how they will suffer. So, ganun, sana, and that's what we have to pray. Dahil tayo mga tao, madali tayong matukso, madali tayong madala sa ating mga emosyon. Magagalit tayo at bibigay natin sa kanila yung dapat na sabi natin, yan ang dapat na matatanggap nila. Hindi ganun. Nahum prophesied, ito yung gagawin ng Panginoon. Wait ka lang. Wait ka lang. So, pangalawa, itinuro sa atin ni Nahum na magtiwala sa Diyos kahit na nawawalan tayo ng pag-asa sa anumang tulong. Kumbaga sabihin natin, Lord, saan ka? Bakit ganito yung nangyari sa amin? Bakit hanggang ngayon wala ka pa? Bakit walang tulong na dumating? Bakit kahit na lang? Pag-aaliw minsan sa aming mga paghihirap. Tingnan mo itong mga tao na ito palagi. Ilang taon na itong ginawa nila sa amin. Palaging ganyan yung ginawa nila sa amin. Yan ang feeling ng Judah noon . Palaging pumupunta yung mga Assyrians, kinukuha yung kanilang mga kayamanan, yung kanilang mga pagkain. And somehow they cried, Lord, bakit ganon? Kailan? Kailan mo gagawin yung paghuhukom sa kanila? And that's yan din ang assurance natin because the saints in heaven are praying for us. The saints in heaven are praying, Lord, when is that vengeance be given? That's why we trust in God na yan ay didinggin ng Panginoon dahil yung mga kapatiran natin doon sa langit, yan din ang prayer nila. And those are their prayers, yan ang prayers nila dahil hindi sila nag-attempt na will take vengeance. They trust in the Lord. We wait upon the Lord. That's why, Lord, kailan? Of course, they are not forcing God, but they are looking forward, Lord, ibigay mo na sana, Lord. Tingnan mo yung anong nangyari ngayon. Hindi naman namin nakikita, but we know. Dahil noon panahon namin, naghihirap na kami. How much more ngayon? So, ganun yung prayer nila. Not that they are praying, na they are listening to us, that is totally wrong. We cannot pray to the dead. They cannot know kung anong ginagawa natin dito.
But they know kung ano talaga yung mangyayari dahil Christians, if you are truly Christians, sabi ni Paul, you will suffer persecution. Ganun talaga yung isang Christian. Walang isang Christian na hindi nagsasuffer ng persecution. If you are a Christian who is walking on the red carpet, you may be a Christian in name only. You are walking on the red carpet towards hell. But a Christian is walking in a narrow way, in a straight way, and you are always attacked by the enemy. Dahil ayaw ng kaaway sa iyo eh. Bakit bibigyan ka ng red carpet ng kaaway mo? Kung bibigyan ka ng red carpet ng kaaway mo, ay kasama ka niya. But Christians is always attacked by the enemy. And the enemy will use, gagamitin niya lahat ng mga paraan, lahat ng mga tao sa paligid natin. And if you retaliate, you take revenge, you get even, yan, you will be tempted. You sin against God. Trust in the Lord. Sabi dito, kahit na may parang wala nang anumang tulong na makikita natin, malalaman natin na ang Diyos ay siyang tatayo. He will stand for us kasama ang kanyang mga pag-aari. Kasama yung mga nasa kanya. And we shall be with Him. So, look forward. Just continue on hoping and be patient because God will take care of us. And may the Lord help us. The book of Nahum, ang aklat ni Nahum, ay isang aklat na nagbibigay, nagpapakita, God will take care of you. So don't try to take revenge and vengeance and fight back. God will take care of you. Let us pray. Father in heaven, we thank you for this morning. We pray that thou will bless us and continue to guide us. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po.